guys, it's your boy, The Boy. Welcome sa ating public usap-usapan Part 2 dito sa Pistang Pilipino sa Nagoya. Let's go! Lifestyle, work life, or language barrier, saan ka mabilis nasanay? Siguro para sa akin sa work style. Oo. Kasi yung trabaho ko before, yung unang-unang punta ko dito sa Japan, yung work ko, zero Nihongo talaga ako. Pero yung sa trabaho ko kasi is hindi niya kailangan marunong ka mag-Nihongo. Hindi kailangan. Kaya siguro, nakapag-adjust ako agad sa work. Then later on na lang siguro yung lifestyle. Pag puro Pinoy naman yung mga kasama mo, hindi mo kailangan mag-adjust diba? Tama. Kasi Diba? Enjoy lang talaga, hindi mo mahalata na nasa Japan ka actually. Yun nga lang, malayo ka sa family mo. Although, masaya. Kasi Pinoy pa rin yung mga kasama. Tapos, siguro sa Nihongo ko, after 6 months or 1 year, doon na lang siguro ako natuto nung may mga kasama na ako mga Hapon. Nung lumipat na ako ng medyo mas malaking company, like gurong mabuhing, car parts, ganyan. Doon na lang siguro ako nakapag... saan mo mas nahasa yung Nihongo mo? Sa trabaho or sa pagbibengkya ng Nihongo? Oh, never ako nagbengkyo ng Nihongo. So nahasa mo sa trabaho? Sa work lang talaga lahat. As in, sa work lang lahat. Oo. I think maraming magko-confirm nito mga audience natin na nandito sa Japan. Nakakatamad mag-aral, lalo na kapag nagwo-work ka. Ewan, pero ako kasi parang nakakapagtrabaho naman ako kahit hindi mo kailangang hindi mo kailangan mag-Nihongo. Kaya parang, sige lang, Pero masanay ka mag-Nihongo sa trabaho. sa trabaho lang. 100% work lang. So sino ba dyan yung nasanay mag-Nihongo sa trabaho? Shout out sa inyong lahat, mga tamad mag-aral. Madali ako naka-adjust sa work life work. dito sa Japan kasi teacher ako sa Philippines. So dito sa Japan, naging ALT ako. So yung adjustment sa workload, mas madali dito actually. Mas mabigat yung trabaho sa Philippines pero less compensated tayo doon. So yun. Then saan ka nahirapan? Pinaka nahirapan ako language barrier kasi pumunta ako sa Japan, zero Japanese. Although hindi kami required to learn Japanese kasi nga English teacher kami dito sa Japan. Pero yung building relationship through language, yun yung pinakahirap ako. Dumating ako sa point na gusto ko umorder ng sushi, pero nadidisappoint sa sarili ko kasi hindi ko ma-order yung gusto kong kainin. Yun. Sa ano yung pinakaunang Nihongo na nalaman mo? Pinakauna, of course, Ohio. Ohio talaga. Sa trabaho, greetings, Greetings ay yung Aisatsu, yung pagpapakilala ng sarili. Pero syempre, very surface lang yun eh. Hindi ka talaga makapag-build ng communication sa mga taong makakausap mo. So, anytime na mag-order ka sa restaurant, nahihirapan ka? Super hirap, like turo-turo system, like kore, 1, 2, 3, ganun lang. Pero meron din namang mga English na something, di ba? Na nakalagay. Yeah, pero hindi naman lahat ng restaurant sa Japan may English. Mostly talaga, Japanese pa rin pure. So, I think it will be an advantage if you know how to speak Japanese. Pero, of course, challenge accepted yan. Challenge. Yeah. Nagta-try hard din ba yung mga tawag nila dito, receptionist, RAG, yung mga waiter, waitress, or mga stores dito na mag-speak into English sa'yo? Actually, feeling ko nagtatry talaga sila ng best nila to communicate din sa akin, lalo na pag umu-order. Pero kasi on my end, I feel pressured. Lalo na pag mahaba na yung linya sa likod ko. So, ang tendency is you want to order fast, pero you lack the language that you need to have. So, any advice sa mga Filipino natin na kaka-start pa lang dito, then nahihirapan sa language barrier dito sa Japan? Advice is, I would like to share, yung coworker ko, yung Kyoto sensei ko, yung vice principal, would always tell me, even with language barrier, the best language that you could use is kindness. Like, Japanese would feel if you are kind, and you will feel na yung mga kasama mo sa trabaho ay mababait. So, advice dito sa Japan, maging mabait lang. Kumbaga yung aura mo, di ba? Yeah, Kasi pag nakita ng Japanese na mahirap to kausapin kasi medyo stiff or something Pero pag medyo kind yung atake mo, maghanap sila ng paraan na kausapin ka into English or
Japanese? Yeah, I think in general, Japanese are really kind. So especially if you are trying your best to communicate with them using Japanese, yung Nihongo, ma-appreciate nila yan. So magkakaroon din sila ng effort to communicate with you in English, tsaka even with the use of gestures. Lalo na sa school, yung setup ko sa mga bata, I cannot communicate with them in Japanese. So dinadaan lang natin sa gestures, sa smile, sa kindness, sa intonation. That's very important. Pag medyo aggressive yung way of speaking mo, that would be a problem. Meron ka bang agency sa Pilipinas na English teacher? O direct hire ka ba dito? I am under JET program, Japan Exchange Teaching Program. So direct hire kami through the Embassy of the Philippines. So any advice sa kanila? Kasi maraming gustong mag-English teacher din talaga dito eh. Any advice? If you really want to work here in Japan as a teacher, go ahead. But of course, at the end of the day, you need to ask yourself, gusto mo ba talaga dito? Or bugso ng damdamin lang? Kasi pag nandito ka na, iba talaga yung work culture, iba yung work environment, but one thing is for sure, you will enjoy your journey here in Japan. Lifestyle, work life, and language barrier, saan ka mas madaling naka-adjust? Yun. Madaling naka-adjust sa lifestyle dito sa Japan. Ang pinakamahirap sa akin, language barrier talaga. Oo. Bilang, alam mo na, pagbaguhan ka, tapos hindi pa English-speaking country, talagang napakahirap. Tapos dati, nung dumating pa kami dito, hindi pa uso internet masyado. Walang YouTube. Well, hindi pa yung Google, kung hindi pa updated. Ngayon, meron na mga Google Translator, mabilis. Na dati, mano-mano kami. Pag nag-aaral kami ng Japanese, babasa talaga kami ng libro. Tapos yung tape CD, napakinggan namin. So minsan nagtitake note ka rin. Take note. Yun. Tapos ang pinakamabilis sa amin makatanda ng Japanese, yung conversation talaga. Ibang klase talaga pag may nakakausap ka. Tapos na-explain sa'yo kung paano gamitin yung word. So sa tingin mo, mas malaking advantage kapag kahit na kunyari nag-aaral ka talaga, 'di ba? Book to book, pero mas okay talaga yung meron kang conversation with the Japanese. Yes, oo. Malaking bagay talaga yung nag-aral ka. At the same time, napapractice mo siya na may conversation sa Japanese. Kasi halimbawa, nako-correct nila. Kasi iba-iba kasi yung arrangement ng words. So, maganda na yung nag-aral ka bago ka dumating dito. Tapos, nagagamit mo na siya as conversation. About sa lifestyle naman, gaano ka kadaling naka-adjust doon? Mabilis siguro kasi parang na-amaze ako sa Japan kasi syempre matagal tayo sa Philippines. Pag ito yung first country ko na napuntahan, tapos na-adapt ko agad yung lifestyle dito dahil napakaganda kasi dito sa Japan. Tapos masarap magstay dito lalo pag tourist ka. Masarap makakilala ng mga tao, iba't ibang mga kalahi natin. Tsaka walang discrimination dito. Ayun. Yun, any advice sa mga Filipino na gustong pumunta dito sa Japan? Ganyan. Ayun, ang ina-advise ko sa inyo, pumunta kayo dito. Masarap talaga dito sa Japan, lalo pag mag-tutor ka rito. Meron ka mga, siguro yung iba napunta ng ibang countries, pero dito sa Japan, ibang-iba talaga dito. Sobrang ma-enjoy mo yung weather, yung food, tsaka yung mga tao. Like yung sinabi ko, hindi ka di-discriminate dito kahit Pilipino tayo. Baw sila ng baw sa'yo kahit ibang lahi ka. Yun. Siguro meron man, pero not big deal talaga. Oo, meron man pero hindi big deal. Hindi katulad sa ibang country. Dito talaga makikita mo yung respect nila sa'yo as kahit Pilipino ka.